Diyos ko, sandali lang. Nawawala ang pinakamataas na pinuno ng Iran. Nag-freeze ang mga pinakamalalaking bangko sa bansa ng halos lahat ng account at ngayon ay parang unti-unting nalulugi ang buong rehimen. Kahapon lang, daan-daang Iranian ang nagising na hindi na nila ma-access ang sarili nilang pera. Hindi gumagana ang mga ATM, nakablock ang mga website ng bangko at wala ring makitang tao sa mga sangay. Dito na nagsisimula ang tunay na desperasyon. Ang mga customer ng Bank SEPA at Bank Meli ay nakatanggap ng SMS. Nakalagay doon na nakalock ang kanilang mga account pero walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ayon sa rehimen, isa lang daw itong technical upgrade ng Bangko Sentral sa communication switches para umano sa stability ng network. Pero kahit ano pa ang ibig sabihin niyan, kung bangko ko ang magpapadala ng ganitong mensahe, sigurado akong mababaliw ako sa kaba. Halos sigurado na ngayon na ang mismong rehimen ang nag-freeze ng napakalaking halaga ng pera, pera na kinuha rin naman mula sa mga mamamayan para lang sa sarili nilang kaligtasan. Maya-maya, pag-uusapan natin kung saan talaga napupunta ang perang ito. Dahil kung titingnan ninyo ng mabuti ang nangyayari, malinaw na ninanakawan ng gobyerno ang mga Iranian habang pilit na kumakapit sa kapangyarihan. At hindi rin ito ang unang beses na nangyari ito. Ang kasalukuyang krisis ay nagsimula dahil sa isang tao na malapit na konektado sa bagong pinakamataas na pinuno. Naalala niyo pa ba kung bakit nagsimula ang mga protesta noong Enero? Dahil napilitan ng Iran na pababain ang halaga ng kanilang pera matapos bumagsak ang isang bangko. Ang bangkong iyon ay tinawag na Ayandeh Bank. Ang taong nasa likod ng Ayandeh Bank ay si Ali Ansari. Kung pamilyar sa inyo ang pangalang iyon, hindi kayo nagkakamali, kamakailan lang natin siya natalakay. Si Ali Ansari ay isang Iranian na negosyante at malapit na kaibigan ng bagong pinakamataas na pinuno, si Mojtaba Khamenei. Si Ansari ang nagsilbing frontman na bumili ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng ari-arian para kay Mojtaba sa Europa. Sa London pa lang, tinatayang nasa 50 milyong dolyar na ang halaga ng mga ari-arian. Ibig sabihin, napakalakas ng koneksyon niya at napakahalaga ng koneksyong iyon. Sa papel, masasabi mong isang negosyante si Ansari mula pa sa simula. Bahagi na siya ng elite business circle ng Iran mula pa noong dekada 90. Ngunit noong 2013, itinatag niya ang bangkong pinag-uusapan natin ngayon, ang Ayandeh Bank, at napakabilis nitong naging isa sa pinakamalalaking bangko sa Iran. Bakit? Simple lang ang sagot. Nag-alok ang bangkong ito ng pinakamataas na interest rate sa buong bansa. Dahil dito, milyon-milyong Iranian ang nagdeposito ng kanilang pera roon, umaasang kikita sila ng malaking interes. Pero kapag may isang bangko na nag-aalok ng sobrang taas na interest rate, may isang tanong na dapat mong itanong kaagad. Saan ba talaga nanggagaling ang perang iyon? Sa kasong ito, ang pera ay nagmula sa napakalalaking pautang para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Iran. Isa sa pinakamalaking pautang na ibinigay ng bangko ay napunta sa Iran Mall. Ngayon, kailangan ko itong ipaliwanag ng maayos. Ang Iran Mall ay hindi lang basta mall. Isa itong parang buong lungsod sa loob ng isang gusali. 2 beses itong mas malaki kaysa sa Pentagon at ang disenyo nito ay inspirasyon ng mga imperial na palasyo ng Persya noong ika-16 na siglo. Ito ang itinuturing na pinakamalaking mall sa buong mundo. At alam nyo ba kung sino ang may-ari nito? Isang kumpanya na kontrolado rin ng lalaking si Ali Ansari. Sigurado akong pamilyar na sa inyo ang pangalang iyon, kaya ngayon ipapaliwanag ko kung gaano kagulo at kasalimuot ang koneksyon ng lahat ng ito. Nag-alok ang bangko ni Ansari ng napakataas na interest rate para makaakit ng mga depositor mula sa buong Iran. Matapos magdeposito ang milyon-milyong Iranian, ginamit naman ng bangko ang perang iyon upang magbigay ng napakalaking loan sa kumpanya rin ni Ansari para itayo ang pinakamalaking mall sa mundo. Ngayon, sandali nating kalimutan ang geopolitics at tingnan ito mula sa simpleng perspektibo ng negosyo. Sa huli, basic business principles pa rin ang umiiral dito. Ang Iran na pinag-usapan natin kamakailan ay matagal nang nahaharap sa malubhang krisis sa ekonomiya.
Noong Enero, lumabas ang isang ulat na ang karaniwang buwan ng sahod ng isang Iranian ay sapat lamang para makabili ng 8 itlog. Oo, 8 itlog lang. Ibig sabihin, hirap na hirap ang mga tao na kumita ng sapat para mabuhay. Kaya ngayon, tanungin ko kayo, sa tingin ba ninyo na ang isang bansang nasa ganitong kalagayan ay may sapat na demand para suportahan ang isang mall? Hindi lang basta mall, kundi ang pinakamalaking mall sa buong mundo. Kung iisipin ninyo ng mabuti, malinaw na ang sagot. At natutunan ito ni Ansari sa napakasakit na paraan. Sa huli, nalugi ang mall. Hindi nabayaran ng kumpanya ang utang, utang na nagmula sa pera ng mga karaniwang Iranian na nagdeposito sa bangko. Sa madaling salita, parang Ponzi scheme ang nangyari, pero mas komplikado lang ang istruktura. Nang bumagsak ang mall, bumagsak din ang bangko. Nangyari ito noong nakaraang taon at hindi na kinaya ng ekonomiya ng Iran ang epekto nito. Ang sistema ng pagbabangko ang pundasyon ng modernong ekonomiya. Kapag nawala ang tiwala ng mga tao sa isang bangko, mabilis ding nawawala ang tiwala nila sa halos lahat ng bangko. At iyon ang pinakamalaking problema, lalo na kung isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa ang biglang bumagsak. Dahil dito, napilitan ang Bangko Sentral ng Iran na kumilos upang subukang ibalik ang tiwala ng publiko sa ekonomiya. Ang problema lang, halos wala itong tunay na kapangyarihan at ang ekonomiya ng bansa ay halos hindi na gumagana. Kaya ginawa nila ang tanging bagay na kaya nilang gawin. Nag-imprenta sila ng napakaraming pera upang iligtas ang mga depositor. Kasabay nito, pinagsama nila ang naluluging bangko sa isang bangkong pag-aari ng gobyerno, isang bangko na nabanggit na natin mula pa sa simula ng video. Pero ang problema, ang sobrang pag-iimprenta ng pera ay may malaking kapalit. Kapag masyadong maraming pera ang inilalabas ng Bangko Sentral na wala namang tunay na halaga na sumusuporta rito, bumababa ang halaga ng pera. At yun mismo ang nangyari. Bumagsak ang halaga ng pera ng Iran at lalo pang sumiklab ang implasyon sa isang bansang matagal nang nahihirapan sa napakataas na implasyon. Kaya ang nangyari ay lalong lumala, matindi na nga, mas lalo pang tumindi. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang protesta noong Enero at ayon sa mga ulat, pinatay ng rehimen ang humigit kumulang 30 hanggang 4,000 katao para lamang manatili sa kapangyarihan. Ngunit si Ali Ansari, parang walang nangyari sa kanya. Iisipin mo sana na ang taong nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme ay kakasuhan at pananagutin sa batas. Pero dahil malapit siyang kaibigan ng pinakamataas na pinuno, tila nakaligtas siya sa lahat ng pananagutan. Sa totoo lang, may mga nagsasabi pa nga na ang mismong gobyerno ang tumulong upang mailigtas siya. Pero kung may nagdusa man sa lahat ng ito, hindi iyon ang mga nasa itaas. Ang tunay na nagdusa ay ang mga Iranian, ang mga ordinaryong mamamayan. At hanggang ngayon, patuloy pang lumalala ang sitwasyon. Tulad ng nabanggit ko kanina, bumagsak ang Ayande Bank. Dahil dito, napilitan ang gobyerno na pagsamahin ito sa Bank Meli, isang bangkong pag-aari ng Estado. At kung matatandaan ninyo, ang Bank Meli ay kabilang din sa mga bangkong nag-freeze ng mga account kahapon. Parang kumakalat ang lason sa buong sistema ng pagbabangko at unti-unting pinapatay ang ekonomiya. Dito ko gustong bigyang diin ang malaking pagkukunwari ng rehimen. Madalas nilang isisi ang kanilang mga problemang pang-ekonomiya sa mga internasyonal na sanksyon. Pero kung titingnan ninyo ang nangyari sa bangkong ito, malinaw na hindi ito dahil sa mga parusa ng ibang bansa, kundi dahil sa korupsyon. Hindi naman sila pinilit ng mga sanksyon na gumawa ng Ponzi scheme. Hindi rin sila pinilit na iligtas ang isang bangko nang hindi hinahabol ang may sala. Wala ring nag-utos sa kanila na palayain ang taong responsable. Sa madaling salita, hindi ang mga parusa ang nagtulak sa kanila sa ganitong sitwasyon. Ang tunay na dahilan ay ang korupsyon ng rehimen at ng mga politiko. At dahil dito, ang mga ordinaryong Iranian ang patuloy na naghihirap. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit biglang na-freeze ang mga account sa mga bangko. May ilang teorya tungkol dito. Ayon sa isang teorya, hindi na kayang bayaran ng rehimen
ang kanilang mga puwersang panseguridad, lalo na ngayong may digmaan. At hindi nila kayang mawala ang mga taong pinakaumaasa sila para manatili sa kapangyarihan. Kaya maaaring nilak nila ang mga civilian accounts upang ilipat ang perang iyon sa mga taong bahagi ng IRGC at ng mga puwersang Basij. May isa pang teorya na may kinalaman naman sa UAE. Matagal nang inililipat ng maraming Iranian elites ang kanilang pera sa United Arab Emirates at matapos bombahin ng Iran ang ilang sibilyan at infrastruktura sa UAE, nagsimula raw pag-usapan ng gobyerno ng UAE ang pag-freeze ng mga asset na iyon. Nabanggit na natin ito mga 1 linggo na ang nakalipas. Posible raw na nagdesisyon ang UAE na i-freeze ang mga pondong iyon, kaya ngayon ay tila nawawala na ang pera. Dahil dito, nagkakagulo ang sistema ng pagbabangko at may posibilidad pa na mag-imprenta sila ng mas marami pang pera. Ito ay isang krisis na maaaring makaapekto mismo sa pag-iral ng kanilang sistema. Napakahalaga ng banking system sa modernong ekonomiya. Alam kong hindi ganon kamodernisado ang ekonomiya ng Iran, pero kailangan pa rin nila ito para gumana ang bansa. Ang problema, lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil nangyayari ang lahat ng ito habang ang bagong pinakamataas na pinuno ay tila bigla na lamang naglaho o marahil ay hindi talaga siya nagpakita sa publiko. Ngayon, bago natin pag-usapan ang ilang kumakalat na tsismis tungkol sa posibleng pagkamatay ng pinakamataas na pinuno, mabilis lang na paalala. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga talakayan, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong iyon sa amin sa algorithm. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong tsismis na kumakalat. At hindi ito nagmula sa kung sino-sinong random na tao sa Twitter o YouTube. Nagsimula ito mismo sa Iranian State TV. 2 araw na ang nakalipas, inanunsyo nila na magkakaroon ng live speech si Mojtaba Khamenei. Parang isang talumpati sa buong bansa matapos siyang ideklarang bagong pinuno. Ito sana ang magiging opisyal niyang pagpapakita at parang seremonya ng kanyang pag-upo sa posisyon. Pero hindi siya dumalo. At walang nangyaring live na talumpati. Lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon dahil hindi na muling binanggit ng State TV ang tungkol dito. Wala silang ibinigay na paliwanag kung bakit siya hindi nagpakita. Wala ring bagong schedule kung kailan siya magsasalita. Parang bigla na lang nilang kinalimutan ang naunang anunsyo na magkakaroon ng talumpati ang pinakamataas na pinuno. At lalo pang naging kakaiba ang lahat ng, sa halip na isang talumpati, nagpakita ang State TV ng isang larawan niya na tila pinalamutian sa paraang parang larawan ng isang taong namatay na. Hindi ako nagbibiro. Kung makikita ninyo ang clip na yon, parang larawan sa burol, hindi ito mukhang presentasyon ng isang buhay na leader na kakatalaga lang sa pinakamataas na posisyon. At dahil dito, kumalat din ang ilang peking AI videos na tulad nito na inakala ng marami na totoo, pero sa kasamaang palad, hindi pala iyon tunay. Kahit ganon, naging kakaiba pa rin ang sitwasyon kaya marami ang nagbahagi at nag-usap tungkol dito. Ngayon, may ilang nakakaintrigang chismis sa loob ng Iran na mahirap patunayan, pero mahalagang banggitin dahil sa dami ng nagsasalita tungkol dito. Ayon sa ilang ulat, si Mojtaba ay naka-confine umano sa isang ospital. Malubha raw ang kanyang mga sugat sa tiyan at binti at naka-ventilator siya ngayon. May nagsasabi pa na hindi pa raw niya alam na sumiklab ang digmaan, na napatay ang ilan sa kanyang pamilya sa pambobomba at na siya mismo ang naging bagong leader. Ayon sa chismis, isinagawa raw ang kanyang operasyon nina Dr. Zafar Gandhi at Dr. Mareshi. At ang pagbisita umano ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian kasama ang ilang doktor 2 araw na ang nakalipas ay para dalawin si Mojtaba at alamin ang kalagayan ng anak ni Khamenei. Sinasabi rin na napakahigpit ng seguridad sa ospital at limitado lamang ang pinapayagang pumasok sa ICU. Pero gusto kong maging malinaw dito. Wala tayong paraan upang kumpirmahin ang alinman sa mga detalyeng ito. Gayunpaman, may isang bagay na talagang nakakabahala. Kung siya ay buhay at may malay, dapat sana ay may video address na siya kahit papaano.
Kahit maikli lang, kahit ilang minuto lang. May saysay naman kung bakit hindi siya personal na lumalantad, lalo na hayagang sinabi ng Israel na isa siya sa kanilang target. Pero ang isang video address ang pinakamababang dapat niyang gawin kung siya ay buhay at may kakayahang magsalita. Ganito rin ang ginagawa ng kanyang ama noon kapag may krisis. Kung hindi siya makapagsalita, ibang usapan na yon, pero nagbubukas yon ng panibagong mga tanong. Ang pinakamataas na leader ng Iran ay siya ring commander-in-chief ng bansa. Kung siya ay naka-ventilator o wala sa tamang kalagayan, hindi niya kayang pamunuan ang IRGC o ang militar. Kaya may mga nagsasabi na maaaring si Ali Larijani, ang lalaking tinalakay na natin dati, ang kasalukuyang may kontrol sa Iran at sa militar. Kung totoo man ito, maraming tanong ang kailangang sagutin. Halimbawa, talagang binoto ba siya ng Assembly of Experts? Lalo na kung hindi siya nakapagsalita sa publiko. Siya ba mismo ang naglobby para sa kanyang pagkatalaga? May ginawa ba siyang aksyon para mangyari ito? Alam din natin na may ibang mga personalidad tulad ng ilang apo ni Khomeini na tumututol at nagsasabing hindi siya dapat italaga, kundi ibang tao ang dapat pumalit. Mayroon ding ibang malalakas na karibal sa loob ng sistema. Kaya kung si Khamenei mismo ay hindi aktibong nagtutulak para sa kanyang pagkakahalal, paano siya nanalo? Maraming tanong ang lumilitaw. Posible ring may mga taong nagtulak sa kanyang pagkakahalal upang siya ang pumalit at pagkatapos ay may ibang mangyayari. Hindi ko rin alam ang eksaktong sagot. Maraming teorya ang umiikot ngayon. Maaari ninyong ibahagi ang sarili ninyong mga teorya sa mga komento sa ibaba.